tatalakayin lang natin at i-discuss natin ang isang napaka-importanting bagay na kailangan yung bilhin, no? Or kung meron na kayo nito, siguro upgrade, no? Or pwede rin naman dahil most of the bass guitars or lahat ng electric guitars na halos, no? Lahat ng electric guitars na binibili nyo doesn't come with it, no? Bukod sa cable, yung gig bag, no? Gig bag, napaka-importante niyan as a protection for your guitar, no? Lalo na kung i-store niyo sa bahay or dadalhin niyo siya sa gig, no? So gig bag ang i-review natin for today. Bago natin simulan yung video, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong gig bag na to ay binili natin, no? Ang pangalan ng gig bag niya is My Gig, and dito niyo siya mabibili. Yan, somewhere around there. So, itong gig bag na to is binili natin. Technically, this is going to be my personal opinion towards the bag. Kahit siguro magsabi ako ng masama, is going to be valid, no? Kasi nga, it's a consumer's review. Kasi binili ko siya, no? And then, pwede rin siguro, no? Pwede rin gamitin ng manufacturer. Tong video na to, if may makukuha man sila or wala dito sa video na to, na opportunities for them, then they can use that to improve their craft. And by the way, hindi po siya imported na bag, custom bag po ang ating i-review for today. Okay, so here you go. Ito yung ating My Gig na gig bag. So ayan siya, no? Napakaganda. Ito naman yung likod niya, no? Solid. So pag-usapan natin yung externals niya, no? Yung externals niya parang yung regular na mga bag ng, let's say, laptop bags. Siguro, dun ko siya may compare. Yung stitching niya, every after ng stitching, meron siyang pads, no? Parang may laman siya sa loob, eh. No? Ayan, no? Oo nga, meron niya. So, kung makakapa niyo siya dito, meron niya. So, ito yung isa sa mga feature na pinaka nagustuhan ko sa kanya. So, kakasya dito kasi yung laptop, no? Dito sa main pocket. Tapos dito, pwede mo siyang lagyan ng chord or yung mga lyrics ng kanta nyo, no? Na galing sa Ultimate Guitar. Gusto ko yung design ng bag kasi, alam mo yun, naisipan nilang lagyan ng mga bulsa-bulsa dito or ng pockets dito, no? Kasi nga naman, hindi nga naman nagagamit masyado na to. Why not put some pockets there, no? And same with the entire guitar, no? Padded po yung tela niya. Meron siyang nakasuot sa loob. So ito, strap, no? Kasya yung strap nyo dito. Siguro kahit mga 3 strap, 2 strap, kung ilang strap man ang dinadala nyo, kasya dyan, no? And then, ito naman, yung pinakamahaba na, or yung mahabang pocket, ang laman po niya ay cable. So, pwedeng cable, no? Or pwede mo rin naman isama doon. Kung may laptop ka dito, pwede ka naman doon manggaling yung chords or lyrics mo, no? At ito pa yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Itong handle na to, which is sobrang kapal. Ayan, siguro mga 3/4 inch or 1 inch yung kapal niya. Tsaka, ayan, sobrang reinforced nung mga pressure points, no? Pressure points kasi, syempre, dito mo siya bibit-bitin. Madalas siya yung nahihila, no? Kaya, yung pagkakatahi niya, doble-doble. Merong mga reinforcements. No? Kaya, alam mong safe na safe. Ito, gustong-gusto ko rin to kasi pag nilalagay natin sa kotse yung bag, madali siyang i-galaw-galaw, no? So, ayan, 2 handle dito. When we go around the back, yeah, ito yung pinaka strap niya, no? Yung strap niya makapal din, padded din, no? Mas makapal pa yata yung strap nito dun sa bag ng Lenovo ko, yung Legion
5i natin. So, mas makapal na. So, ito ay padded din, yung likod, no? And then, ito, no, ang galing talaga nung idea nila na to, na meron siyang pockets dito. So, pwede mo siyang lagyan ng damit, no? Or towel mo, pwede mo ilagay dyan, face towel, dahil alam mo naman sa pag natugtog tayo, mainit sa stage. And pwede tayong pagpawisan, depende kung malikot ka or hindi. No? Ngayon, yung mga basang damit mo, pwede mo dito ilagay. Ito ay net. No? Siguro kung wala tong laman pa, kung papunta ka pa lang sa gig, pwede mong lagyan to ng bote, no, ng tubig. Para hindi nga naman mabasa yung mga damit mo. So, pwede mo lagyan ng bote. Tapos, after ng gig, pag ubos na yung bote ng tubig, pwede mo ilagay yung basang damit mo dyan. Ayan, meron siyang lock dito. Pwede mong i-lock yung strap niya para hindi kumalas. Alright, so the next thing na titingnan natin is yung loob. So, sa loob, no, makapal yung kanyang padding. No, kung gaano kakapal to, ganun din kakapal yung padding dito sa loob. No. Alam mong safe na safe yung gitara mo. And then, ito, gustuhan ko din to kasi meron siyang lock. No, lock strap dito. Para hindi nga naman gagalaw-galaw sa loob yung ano mo. Tapos, supported din yung neck ng bass mo. Tapos ito, meron din siya ditong lock. No, pwede mong higpitan para hindi rin gagalaw-galaw yung bass mo sa loob. No. Ano pa? So, ayun, kung nakukulangan ka sa padding, meron silang provision dito na pwede mong dagdagan yung foam. No, ayan o. So, pwede mong dagdagan yung foam. Or, siguro, pwede mo lagyan ng wallet kasi nakatago naman siya. So, parehas yan. Meron niyang pwede mong dagdagan ng foam. Ito. Meron din siya dito. Pwede mong dagdagan din ng foam yan. Kulapin natin. Ayan. So, pwede mo rin siyang tanggalin. So, ayan. Yan ang yung ating gig bag. Alright, so yun yung mga features ng bag ng external. Yeah, overall, sobrang ganda, sobrang galing nung pagkakagawa nila dun sa bag. Actually, hindi lang gig bag ng gitara yung ginagawa nila. So, gumagawa din sila ng kahit anong hardware, siguro, ng musical instrument mo, or yung snare, yung pedal, pwede nilang gawan, yung box, audio mixer, no? Baka naman may gig, baka naman may pa mixer kayo. Ito, mixer natin. Overall, siguro, ang ngayon ko lang sa kanya is hindi siya waterproof, no? Well, meron siyang nabibili na raincoat na bukod mong bibilhin. I think it's around 500 pesos or less than, I'm not sure. Pero yon, bibilin mo pa yung raincoat niya. Siguro mas maganda if we can have it waterproof na rin. No? Kaso nga lang, syempre, if iwa-waterproof natin siya, ibig sabihin yung tubig na pwedeng or yung moisture na pwedeng manggaling dun sa kahoy is pwedeng mag-circulate lang dun sa loob, and alam mo yun, pwedeng bumaho yung kahoy or masira yung kahoy, no? Siguro yun lang ang ayoko sa bag na yun, no? Wala na tayong ibang nakita kundi yun lang, yung waterproof lang. So, my gig, kung gusto nyo umorder, message nyo lang tong page nito or andyan sa
description yung link. Again, hindi po tayo sponsored ni MyGig. Pero, i-recommend ako po si MyGig sa inyo dahil sobrang ganda nung gig bag nila. No? Compared sa yung sa mga branded. Kasi meron akong nagamit na branded na bag. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan pero tunog Gatorade siya. So dati kasi meron kaming tugtog tapos nakamotor lang ako, nakasabit lang yung bag, no. Tapos nangyari is syempre matagtag ang motor, no, ang scooter, naputol yung pinaka-strap niya, no. So nung naputol, buti nakababa na ako sa motor. Pero itong MyGig na to, siguro yung strap niya, magtatagal siya talaga kasi iba yung pagkaka-reinforce nila if makikita niyo sa personal. No? Yun nga pala, pwede niyo ipa-customize yung bag, pwede niyo paiba yung mga kulay, no? Ibang kulay, ibang combination, pwedeng halo-halong kulay, pwede niyo palagyan ng pangalan mo, pangalan ng banda nyo, pangalan ng jowa mo, mansa rin yun ng jowa nyo, or kung ano man ang gusto mong ipalagay. Kaso alam ko may additional na bayad din sila doon pagka gusto mong ipa-custom. So, MyGig baka naman, mixer bag lang, no? May re-recommenda ba natin tong MyGig? If meron ka ng gig bag, no? Kung yung gig bag nyo ay yung galing sa music store na manipis, no? I'd recommend na kumuha kayo ng gantong gig bag. This is going to be an upgrade para sa gig bag nyo. So kung padded naman na yung gig bag nyo, would you still get one? Most of the gig bags na nakita natin, kokonti yung packets. No, so yeah, I'd really recommend to get one of these, or this is going to be an upgrade from your regular gig bags. And ang maganda pa doon, maka-customize nyo pa, 'di ba? So yun lang naman. Maraming salamat sa panonood sa inyong lahat. No, peace out.